mga kabakal, papakita ko sa inyo kung ano ay tsura nung ginawa ko dati na compressor ng refrigerator. Ginawa kong chamber. Bali ganito siya. Ayan siya. Yan. Ito kasi yung loob niya. Ito mga nakuha ko na sa junk shop na nakatay na. Tinabas na nila dito, kinuha nila yung mga laman. May mga ano yata dito sa loob, may mga bronze. Kaya kinakatay nila. So dito kasi may mga tatanggalin ka sa loob na mga nakalagay na aparato niya. Ito, sisinsilin mo lang yan, madali lang yan tanggalin. Kaya lang gumawa ka na sinsil yung flat para sumuksok doon, para mabaklas mo. Pati ito, ganun din. Ito, putulin mo lang doon. Tapos yun, itong pinakaano niya, tanggalin mo ito. Tapos may takip doon. Yun, pinakatakip niya, tanggalin mo lang itong mga wire. Tapos yung sa ilalim, bubutasan mo muna dito. Dito, yung daanan ng ano mo, ng lagayan ng nozzle. Yung niple. Ang ginamit ko kasi yung sa akin, straight elbow na 3/4. Yung naka elbow na siya, may thread. So ayan. So ganun lang. Tapos ito, tinanggal ko ito. So balak kong gawin dito sa susunod, ito na ang gagawin kong frame nya. Natanggalin ko lang ito. Mga ito may tornilyo yan. Ayan o, may tornilyo yan. Diyan ko na ito tornilyo yung pinaka frame nya sa susunod kong gagawin. Ang ano kasi nito, ang takip nito, hindi pantay yung pagkakaumbok nya. Ganyan siya oh. Bali ito straight, tapos nakaano dun sa ano nya, parang helmet na ano, nakaumbok dito sa parting likod. Ayan oh. Ayan, tapos doon naka-slide. Kaya ang ginawa ko dito noong una, binutas ko dito. Tapos sinalpak ko, may nozzle na, tinesting ko. Gumana siya, kaya lang hindi ko trip yung ano niya, performance niya kasi orange eh. Kaya hindi pantay kasi ito. Ayan oh. Hindi yan pantay. Oh. Mas maano dito, mas slide dito. Dito may diretso, tsaka ano, nag-curve. Yan. Kaya ang ginawa ko, nung una binutasan ko ng 3, ang diameter 3 inches. Tinesting ko, di gumana. Tapos ayun, ano to, kinangatin ko ito. Kinangatin ko lahat. Tapos tinupi ko para magpantay sila. Tapos pinalakihan ko yung butas ng 4. So ayun yung ginagamit ko ngayon na compressor ng ref na chamber. Ang design niya ay 32 holes. So tingnan natin kung ano yung finish na ano na nito, design. So bali ito yung finish na design. Yan siya. Yan yung aking personal use na ginagamit. Ito kasi nilagyan ko ng pangmaliit kaldero. Ay, napansin ko marami nang nakagaya nito na design, yung nilalagyan ng pangmaliitan, tapos tatanggalin mo ito, pwede dyan yung pangmalakihan. So ito yung naging resulta nung kanyang ibabaw noong naayos ko. Naging flat na siya. Tapos nilagyan ko rito ng bisagra yung kadena ng motor. So ginawa ko siyang flip top. So ayan, ito na doble kasi nga nung una pinalakihan ko masyado, 5, pero hindi gumana. Kaya yung natirang tinanggal ko dito, itinapal ko dito, pinitpit ko siya, kaya nagkaroon ng doble na ganyan yung ibabaw niya. So yan, flip top siya. Ang kagandahan dito, naka-curve yung base niya at saka maluwag. Mas madaling maglinis dito kasi kutsara lang pwede na.
medyo pihitin mo lang konti yung kutsara, yun na ang pang ano mo dyan, pangkuha ng dumi. Hindi mo na kailangan itaob ito kasi mabigat. Pwedeng anuhin mo na lang ng kutsara, kunin mo na lang ng kutsara. May langis ito eh, nilagyan ko ng ano kasi alam kong mai-stack. Lagyan ko ng langis para hindi kalawangin. Ganun lang ang mag-stack ng ano gamit. Kailangan lagyan nyo ng langis para hindi siya kakalawangin. Pag kinalawang, ang hirap na niyang tanggalin. Kung alam nyo mai-stack ang gamit nyo, lagyan nyo ng langis para hindi siya dumikit. Didikit yan lalo pagkakalawangin. So okay, Panoorin na natin yung video performance niya mga kabakal. Ito yung D6 na compressor ng ref na ginawa ko. Ano? Ayan ang apoy niya. Compressor ng ref ito. Ayan o. Ganyan ang apoy niya. Walang salang, ganyan, blue na blue. May flip top cover yan. Busisi nga lang gawin ito. Ito naman pagka may salang. Ito naman ang apoy niya pagka may salang na.